Akmang susugurin na sana namin sila nang bigla kaming yakapin ng mga ito. Sandali lang! Huminahon kayo mga bata! Hindi namin kayo sasaktan! Wika ni Ma'am Karen. Ano po ba ang kailangan niyo sa amin? Gusto lang namin humingi ng tulong sa inyo. Wika ni Ma'am Mitch. Nais kasi naming paalisin ang aswang na namamalagi sa kantin. Hi guys, I'm Kesho. Bago nyo tapusin ang aming video, please click the subscribe button para updated kayo sa mga bago naming i-upload. Yun lang po, maraming salamat. Magandang araw, Ma'am Kesh. Ako nga po pala si Danny, 18 taong gulang. Tubong Katbalogan, Samar, ngunit kasalukuyang nakatira sa Hinabangan, Samar. Ako po ay grade 12 student at nag-aaral po ako sa Hinabangan National High School. Ibabahagi ko lamang po sa inyo ang aking hindi malilimutang karanasan noong ako po ay grade 7 pa lamang. Bagong lipat lang po kami noon sa Hinabangan dahil dito na po ako mag-aaral ng high school. Wala naman po akong napansin na kakaiba simula nang tumuntong ako sa bago kong school. Ngunit habang lumilipas ang araw, may napapansin akong kakaibang aura na bumabalot sa buong campus at maitim na pwersang bumabalot sa kantin. Nagkaroon ako ng mga kaibigan at lagi nila akong niyayaya na kumain sa kantin. Ngunit lagi kong sinasabi sa kanila na mayroon akong baon at dito na lang ako kakain sa loob ng classroom. Dumating ang araw na nakalimutan kong magbaon ng pagkain, kaya nung recess ay nagtungo ako sa kantin upang bumili ng Skyflex at Sprite. Uy! Tingnan niyo si Danny! Himalang lumabas ng classroom! Rinig kong sabi ng kaklase kong si Riza. Danny, saan ka pupunta? Tanong sa akin ng kaklase kong si Roy. Sa kantin. Nakalimutan ko kasi magbaon ng biskwit kaya ayun, napilitan akong lumabas ng classroom. Pagpasok namin sa kantin, nakita namin na kaunti pa lang ang bumibili ng mga oras na iyon. Kaya naman, sinamantala na namin ang pagkakataon. Habang ako ay bumibili, ay napansin ko ang isang babaeng guro na masamang nakatingin sa akin at napansin din iyon ni Risa. Danny, may ginawa ka bang hindi maganda kay Ma'am Mitch? Pabulong na tanong ni Risa sa akin. Wala Hindi ko nga alam kung bakit ang sama niyang makatingin sa akin eh. Tugon ko. Maya-maya ay biglang lumiwanag ang medalyong suot ko. Mukhang may aswang sa paligid Bulong ko sa sarili ko. Nagpunta ako sa kantin upang bumili ng lutong ulam at kanin. Pagkatapos kong maupo sa upuan upang kumain, ay bigla akong nilapitan ni Risa at naupo sa harap ko. Habang kumakain kaming dalawa, ay napansin ko si Ma'am Mitch na masama na naman ang tingin sa akin. Muli na naman lumiwanag ang suot kong medalyon. Alam mo Danny, kanina ko pa napapansin ang medalyon na suot-suot mo. Kung ako sa iyo, itago mo sa loob ng damit mo yan dahil maraming aswang sa school na to. Wika ni Risa. Hindi ako natatakot sa mga aswang dahil isa akong manunugis ng mga aswang. At saka, bago pa makalapit sa akin ang mga aswang na yan, ay nabanggit ko na ang pinakamalakas na orasyon na tatapos at kikitil sa buhay ng mga aswang na yan. Nang makatapos na akong kumain, lalabas na sana ako ng kantin nang bigla akong tawagin ni Ma'am Mitch. Danny, maaari ba kitang makausap? Bakit po ma'am? Pwede ba kayong pumunta ni Risa sa classroom ko ngayon? Sige po ma'am. Habang sinusundan namin ni Risa si ma'am, ay nakita ko ang isang guard at ang isa pang babaeng guro na masamang nakatingin sa aming dalawa ni Risa. Nang makarating na kami sa classroom ni Ma'am Mitch, kusang sumarado ang pinto at mga bintana. Kaya nilukban kami ng takot.
Pagtingin ko sa gawin ni Ma'am Mitch, doon ko lang napansin na hindi lang pala kaming tatlo ang naririto dahil nandito rin pala ang class advisor naming si Ma'am Karen at nanlilisik itong nakatingin sa amin. Dani, mukhang katapusan na natin, wika ni Risa. Hindi ako papayag, tugon ko sabay labas ng buntot pagi na nasa aking bulsa. Inilabas din ni Risa ang kanyang punyal na gawa sa tanso. Akmang susuguri na sana namin sila nang bigla kaming yakapin ng mga ito. Sandali lang! Huminahon kayo mga bata! Hindi namin kayo sasaktan! Wika ni Ma'am Karen. Ano po ba ang kailangan niyo sa amin? Gusto lang namin humingi ng tulong sa inyo. Wika ni Ma'am Mitch. Nais kasi naming paalisin ang aswang na namamalagi sa kantin at hindi namin kayang paalisin ang aswang na iyon dahil malalakas ang mga ito. Paliwanag ni Ma'am Karen. Hindi naman kami mga dating aswang. Naging aswang kami nung dumating sa school na ito yung bagong guard at guro na nakita nyo kanina. Hinawaan nila kami ng pagiging aswang pero hindi naman kami mambibiktima ng mga tao. Wika ni Ma'am Mitch. Sinabihan kami ni na Ma'am Mitch at Ma'am Karen na mamayang 8:00 ng gabi namin gagawin ng plano. Nang sumapit na ang itinakdang oras, ay agad kaming nagtungo sa kantin. Ngunit bago kami tuluyang makalapit sa kantin, ay hinarang na kami ng 2 aswang. Ang isa ay nakasuot na pangguro at ang isa naman ay pang security guard. Maya-maya ay dumating sina Ma'am Mitch at Ma'am Karen at agad na binigyan ng tag-isang suntok ang 2 aswang at tumilapo naman ang mga ito sa pader. Sige na Dani at Riza, pumunta na kayo sa kantin at kami nang bahala sa 2 yan. Wika ni Ma'am Mitch. Nang marating na namin ni Riza ang kantin, ay mabilis kaming pumasok sa loob. Agad namang kusang sumarado ang pinto at mga bintana ng kantin. Namatay ang ilaw sa loob nito at ilang sandali pang lumipas, may lumitaw sa aming harapan na isang mabalahibong nilalang. Mapupula at nanlilisik ang mga mata nito. Mahahaba at matutulis ang mga kuko at pangil nito. Ito na ang tamang oras upang paslangin ang aswang. Wika ko, sabay takbo ng mabilis papalapit sa aswang. At doon ay walang awa kong hinagupit ng buntot pagi ang aswang. Nang mga oras na iyon ay nagsisisigaw sa sakit ang aswang na mahabang panahon na namalagi sa kantin. Maya-maya'y naging abo ang katawan ng aswang at ito ay tinangay ng hangin. Bigla namang bumukas ng muli ang mga ilaw pati na rin ang pinto't bintana. Nang gabing iyon ay tuluyan nang naging payapa ang buong campus. Hello po, ako po si Kesh. Mang-iistorbo po muna ako sa inyo Nais ko lang po sanang makahingi ng suporta nyo para po sa aming second channel. Horror stories din po ito, ngunit hindi po ito animated. Sana po ay makabisita po kayo at makasubscribe na din. Ilalagay ko po sa comment section yung link ng second channel po namin ng asawa ko. Maraming salamat po!